animal na behavior kahapon, no? Kasi hindi ang pulis kasi ngayon na MJ, college graduate, hindi mo isipin na hindi na ginamit yung kukunting utak na hindi naman kinakailangan bilhin pa dyan sa bangkiruan market. Yung utak na hindi lang utak kundi yung emotional quotient, no, EQ nitong mga nire-recruit na pulis. They have to check on the curriculum sa police basic course. Imposibleng hindi alam yan unless ubod ng tanga yung mga opisyal. Alam nila walang armas dyan eh. Points pa yan. Yun. Kaya hindi kaya ng kumbaga sa basketball, hindi kaya 2-3 lang ang magugwardya eh. Kailangan isang batalyon. Dahil gumagawa ng 72 points, gumagawa ng 95 points, gumagawa ng 100 points. Saan ka naman? Kaya siguro, sabi siguro nung kung sino man yung commander nag-utos sa kanila, kailangan 2 batalyon padala natin para hindi na makashoot yan ng 3 points. Ako. Oh. Dinadaan na lang natin sa biro eh. Oo. Pero alam mo, nung tinitingnan ko yung pagkaalis na ng mga pulis, no? Simula nung madaling araw, nung tinitingnan ko yung mga mukha ng mga babae, alam mo, napaka-forgiving. Yung inapakan ng combat boots, siya pang siya pang nagsabi, huwag na nating kasi baka mamaya na lang yun, na outbalance lang yun. Siya pang siya pang nagsabi na, patawarin na natin yun, hindi naman siguro niya sinasadya, baka na outbalance lang yun. Mo, sa ibang tao yun, ganun ang nangyari, yung apakan ka ng sapatos, ng bota, ng paa. Abay, susumpa mo hanggang ikapitong langit yan. Correct. Pero yung babae, yung bata, hindi kasi parang doon ko na naghahanap ako ng mga song of praise and worship kagabi, no, para makalma ako, no? Kasi alam mo, pagka may ganitong pangyayari, nabubuhay yung nakaraan mo nung ikaw ay 17, 16, 18, na talagang nakikibaka ka, no, doon sa diktaturyang Marcos, no? Kaya doon ko na napagtanto na siguro akma yung kanta na yung kantang, pero Bisaya ito, no? Yung gisaptay mo kami sa imong pagmahal. Yung bang ba sa Tagalog yan? Parang anong tawag, no? Kinupkup mo kami, ha? Sa pamamagitan ng pagmamahal, no? Siguro yun ang training siguro nyo dyan sa Kingdom. Gusto ko lang paalam sa mga nanonood tsaka nakikinig. Hindi po ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pero gaya nila ni Nita Tapia at iba pang mga KJC na nagpaparating ng mensahe dyan sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na we are with you, no? Naintindihan namin na dama namin kasi itong pagmamalabis, no? Sana wag nang maulit. Total, nakaraan na yan, no? Kung meron mga legal actions na binabalak yung mga abogado, so be it, no? Pero tayo bilang Kristiyano, ako, nais kong isipin na isa itong masamang panaginip, no? Bangungot. Na isang bangungot, pero hindi dahilan para tayo ay magtanim ng pagkamuhi, ng puot, no? Manapa ay unawain natin na baka mamaya may pumasok lang na demonyo doon sa utak ng ilang mga pulis. Kaya kahit na bali yung yung order, napipilitan silang gawin yung kanilang malademonyo, animal na behavior kahapon, no? Kasi ang pulis kasi ngayon na MJ, college graduate, hindi mo isipin na hindi na ginamit yung kukunting utak na hindi naman kinakailangan bilhin pa dyan sa bangkiruan market para gamitin mo sa mga oras ng ganito, no? Kaya nga, nung malaman ko na karamihan dito ay hindi pulis Davao, naintindihan ko baka mamaya ito yung kailangan na i-reorient, i-re-engineer yung utak, na hindi lang utak kundi yung emotional quotient, no, EQ nitong mga nire-recruit na police. They have to check
on the curriculum sa Police Basic Course, no? At saka sa Officers Basic Course ng PNP. Kasi kinakailangan to, mahirap kasi pag na-alienate natin eh. Pag na-alienate natin ang mamamayan sa ating may kapangyarihan, sa ating gobyerno, baka mamaya ibang klaseng NPA na ang sumibol. Nako. No? Yun ang ayaw nating mangyari. Na ngayon hangga't nandiyan pa na umuunawa pa ang tao, kaya pang tiisin, no? Sana kaya pa, no? Yun ang aking dalangin. Tsaka Sir Jay, baka iba ang syempre 'di ba sa mga mission, meron din natawag na mission briefing eh. Baka doon sa mission briefing pa lang na nasabihan sila na, "Oy, ang pupuntahan natin ito mga armado to, mga kumbaga sa Bisaya pa, di kumpiyansaan." No? Ang problema kasi hindi justified eh, kasi unang-una alam nila weeks ago isinalong na for safekeeping ang lahat ng sandata ni Kibuloy, ni nung kapitan, nung iba pang mga workers dyan sa KOJC. In fact, even without asking, sabi nga ni Attorney Bobet Turion, minarapat nang ibigay ito for safekeeping sa mismong mga taga-CIDG, no? Taga Firearms and Explosives Unit. So, imposibleng hindi alam yan unless ubod ng tanga yung mga opisyal. Alam nila, walang armas dyan eh. Kaya nga alam nila, kumpiyansa sila na kaya nilang dasin eh. Kaya nilang ligaligin. Huwag sabihin siya pa, dalira kayo na sila pakulbaan. Kaya wala na sila yung mga armas. Pero alam mo, the power of prayers and the songs, hindi kaya na sundan ng barilyan, ng bala. Baka akala din nila, Sir Jay, syempre, inaangguluhan na may private army. Pagdating nila doon, private army nga. Private army ng mga nagdarasal. Hindi, may army talaga. Army of goodness. Of Bible scholars ang nandoon, no? Mas mabigat na army 'yun. Nako, para sa akin, ha. Opo. Yung nakakaunawa at ginagawa yung kanaisan at kautusan ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos. Mas matibay yan kaysa sa mga sundalo o mga rebelde. No? Opo. Sir Jay, basahin ko lang itong pahayag ni 16th Philippine President, former President Rodrigo Duterte, which so happened na siya po ang administrador, caretaker po ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. And I quote, "I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ, who are not even from Davao City." Ano masasabi mo doon, sir? Marami pa to, himay-himayin po natin. Go ahead. Opo. At sinabi pa dito, this incident occurred within a place of worship and school premises, which is absolutely unacceptable. Sinabi rin po ni dating Pangulong Duterte, will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Sinabi pa niya dito sa huling paragraph na how can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Yan po mga tanong ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga, anong tawag nito I don't know how, kasi ang Philippine National Police is under the Department of, is one of the bureaus, no? Under the Department of Interior and Local Government, no? It is sad, no? Because yung namumuno dyan is supposed to be a lawyer. There are so many lawyers in that department, and even mga police officers, may mga lawyers dyan. They have to kinakailangan iuntog nila yung ulo nila because itong overkill na ito,
mananatili ito, no? Tatatak ito. Kasi kahit na matino yung ibang pulis, pag-iisipan ng hindi maganda ng taong bayan. Pag nakakita na, kasi okay na sana eh. Nandun na tayo pag nakakita ng pulis, sasaluduhan mo. Ngayon, teka muna. Pag nakakita ka na naka-uniforme, baka dapat iwasan mo dahil delikado, no? Mm. Oh, so katakot-takot na naman na re-engineering ang gagawin. Magiging mabigat na naman yung problema ng hepe ng Civil Relations Service ng PNP, no? Yun nga ang tinutulungan natin sila in the past dito sa SMNI para ma-project na maganda yung image nila. Correct. Na ang pulis ay maasahan mo, na ang pulis ay gumagalaw alinsunod sa batas, na ang pulis ay pwede mong maging kaibigan, maging katulong, no? Unfortunately, itong nangyaring karanasan kahapon, sabi ko nga ay isang bangungot para sa PNP. Kawawa yung mga susunod na magiging hepe ng PNP tomorrow and in the future because they will have to do a lot of overtime work para bawiin, no? Yung imaheng nalugmok kahapon dahil lang dyan sa isang pagkakamali na nangyari, no? Because now, sabi nga ng karamihan nakakausap kong ordinaryong tao, sir, kung kaya nilang gawin yan sa mga kilalang tao katulad ninyo, katulad ni Pastor, katulad ng yung Institution of Learning, Jose Maria College, paano pa kaming mga maliliit, no? Yun, so itong bagay na ito ang malaking kumbaga mag-overtime ng gusto rito yung mga taga Civil Relations Service ng PNP, no?